Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and sci-fi movie na pinamagatang Ridak na ipinalabas noong 2013. Nagsisimula ang pelikula sa isang kakaiba at tigang na planeta. Isang malaking ibon ang pumipigtal sa isang putol na kamay, ngunit mabilis itong hinawakan ni Ridak na lumitaw mula sa mga guho, sugatan at uhaw. Gumapang siya papunta sa isang kalapit na balon ng tubig, ngunit nadiskubring hindi ito maiinom. Habang nagpapahinga, biglang nagising si Ridak sa malayong alulong. Pinatatag niya ang sarili at isiniksik ang kanyang paa sa pagitan ng dalawang bato upang pilit na ituwid ang nabali niyang binti, pinipigil ang sigaw sa tindi ng sakit. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga sigaw ay nakatawag ng pansin sa isang grupo ng mga nilalang na kahawig ng mga hiyena. Isinuot niya ang kanyang goggles at nakita silang papalapit mula sa malayo. Dahil hindi niya kayang takasan ang mga ito, pumunta siya sa tubig at nagtago, hinihintay habang paikot-ikot ang mga nilalang sa paligid. Mapagmatsyag ngunit maingat, kalaunan ay umurong ang mga ito, at ito ay nagbigay kay Ridak ng sandaling pahinga. Lumabas siya mula sa tubig at inalagaan ang kanyang binti, ngunit isa sa mga nilalang na parang hiyena ay palihim na lumapit sa kanya. Inatake siya nito, at matapos ang tensyosong sagupaan, nalinlang ni Ridak ang halimaw sa pamamagitan ng paghagis ng isang piraso ng kanyang armor sa malayo. Agad itong tinugis ng nilalang, para bang aso na humahabol ng kapirasong kahoy. Ginamit ni Ridak ang pagkakataon upang ayusin ang kanyang binti at nagsimulang maglakbay sa mapanganib na disyerto. Kalaunan, nakatagpo siya ng isang kuwebo kung saan nakakita rin siya ng maiinom na tubig. Habang nag-iikot sa paligid, napansin niya ang isang hagdanan ngunit naputol ang kanyang pagtuklas nang marinig ang mga pag-ungol ng mga hiyena, na nakasunod sa kanya hanggang sa kuwebo. Habang papalapit ang mga ito, ang pinakamatapang sa kanila ay pumunta sa tubig, ngunit agad na sinunggaban at pinaslang ng isang dambuhalang nilalang na nakatago sa ilalim. Umalis ang mga hiyena sa lugar. Paglingon pabalik sa tubig, hinarap ni Ridak ang mismong nilalang. Isang mabangis na laban ang sumiklab, ngunit matalinong ginamit ni Ridak ang parehong taktika, paghahagis ng mga debris upang maligaw ang nilalang, sapat para siya ay makatakas. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa disyerto hanggang sa matagpuan niya ang isang obelisko. Bumagsak siya sa pagitan ng mga sirang bahagi nito at hinihila ang isa upang gawing pananggal laban sa malupit na kapaligiran. Dahil sa sobrang pagod, siya'y nakatulog, habang inaalala kung paano nagsimula ang mapanganib na kalagayang kanyang dinaanan. Naalala ni Ridak ang kanyang di maginhawang panunungkulan bilang Lord Marshal ng hukbong Necromonger. Habang hinahanap ang alamat na planeta na Furia, lalo siyang nawalan ng tiwala sa mga tao sa paligid niya. Sa kanyang silid, lumapit ang isang babae mula sa ranggo ng Necromonger at nagpahayag ng pag-aalala kung may mga gwardya pa bang nakabantay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang kanyang tunay na layunin ay patayin si Ridak, at bigla niya itong sinaksak sa likod. Bagamat sugatan, lumaban si Ridak at pinatay ang babae, hinayaang bumagsak ang bangkay nito sa sahig. Ilang sandali pa, pumasok si Siberius Wako sa silid, nagtanong kung ano ang nangyari at nagsalita tungkol sa posibleng may nagplano ng pag-atake. Mariing sinabi ni Ridak na walang katapusan ang listahan ng mga maaaring may kagagawan, sapagkat ang kanyang tungkulin bilang Lord Marshal ay nagdala sa kanya ng maraming kaaway kahit sa sariling hanay. Tumindig si Ridak mula sa kanyang upuan, ipinakita ang dugong kumalat sa kanyang likod, isang matinding babala sa sinumang magtatangkang patayin siya. Kinausap niya si Siberius, tinukoy ang kumakalat na chismis na siya'y naging mahina. Tinukso siya ni Siberius tungkol sa kahinaan, ngunit matalas na nagsalita si Ridak at hinamon siyang patunayan ito. Hindi nagpatalo si Siberius at sa halip ay nagkwento tungkol sa isang maalamat na mandirigma na may mga matang kagaya ng kay Ridak tumutukoy sa alamat na planeta na Furia. Naakit, hiningi ni Ridak na ibunyag nito ang kinaroroonan ng Furia. Nag-atubili si Siberius hanggang sa itutok ni Ridak ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, kaya't napilitan siyang aminin na ang tanging mapapatungo sa Furia ay nasa kanyang pag-iingat. Nagkasundo sila. Inalok ni Siberius si Ridak ng isang spaceship at paglalakbay patungo sa planeta kapalit ng Transcendence, ang pinakahangad ng mga Necromonger. Ngunit pagdating ni Ridak, napagtanto niyang siya'y pinagtaksilan. Dinala siya sa isang tigang at walang saysay na mundo. Naging madugo ang pagtataksil, at lumaban si Ridak ng buong bangis.
Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalong may peklat sa mukha ang dumampot ng baril ng isang kasamahang napatay at nagpaulan ng bala. Iniisip na sa wakas ay napatay na niya si Ridak, ngunit biglang gumuho ang lupa sa ilalim nito. At gaya ng nakagawian, nakaligtas si Ridak. Ngayon, sa isang paghahanap para sa paghihiganti, tinatahak ni Ridak ang malupit na disyerto. Nakahuli siya ng isang hayop na parang hyena, inilagay ito sa cage, pinakain, at nagsimulang magkaroon ng ugnayan dito. Kalaunan, habang umaakyat siya sa bundok, nakita ni Ridak ang isang malayong kabihasnan. Sa kanyang paglalakbay, nakahuli siya ng isang batang ahas at kinuha ang lason nito. Ginamit niya ang lason bilang pagsubok, una niyang itinurok ang lason sa batang hyena, pinagmamasdan ang reaksyon, bago iturok sa kanyang sarili. Dumadaloy ang lason sa kanyang mga ugat, nagbibigay ng lakas at naghahanda sa kanya para sa mga darating na pagsubok. Iniwan ang kanyang di inaasahang kasama, hinarap ni Ridak ang mas malaking katapat ng ahas sa isang mabagsik na laban. Kinagat ang kanyang binti ng ahas, ngunit gumanti si Ridak at pinugutan ito ng ulo. Habang hinihingal siya, narinig niya ang sigaw ng hyena. Sa kanyang pagkabigla, isang napakalaking ahas ang lumitaw mula sa tubig at umatake. Nakaligtas siya ng muntikan, kinuha ang batang hyena, at naghanda para sa ikalawang laban. Muling sumugod si Ridak sa labanan, dumulas sa ilalim ng dambuhalang ahas at hinihiwa ang tiyan nito gamit ang isang malupit na galaw. Ang ahas na hindi nasaktan, ay kinain ang sarili nitong laman. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Ridak ang kanyang alaga at nakatakas mula sa mapanganib na lugar, nag-iiwan ng bakas ng karahasan sa kanyang likuran. Makalipas ang ilang panahon, maaaring mga araw, buwan, o maging taon, naglalakad si Ridak sa disyerto kasama ang kanyang hyena na malaki na. Ang tapat na hayop ay naghahabol ng bola at ibinabalik ito sa kanya habang nilalakbay nila ang tigang na lupain. Sa huli, natagpuan nila ang mga nagkalat na kalansay ng ibang nilalang, palatandaan ng kalupitan ng kapaligiran. Pag-akyat sa isang burol, nakita ni Ridak ang isang gusali sa malayo. Pagpasok niya sa pasilidad, nagsaliksik siya ng pagkain at supply, at nagbahagi ng pagkain kasama ang kanyang hyena. Habang nagbabanta ang bagyo, napansin ni Ridak na maaaring malapit nang matapos ang kanilang panahon sa planetang ito. Pagbalik sa gusali, ina-activate ni Ridak ang isang beacon na nagsuri at kumikilala sa kanya. Hindi katakataka, idineklara siyang wanted, at hindi nagtagal, nahuli ng kanyang signal ang isang ship na paparating sa planeta upang siya'y hulihin, patay man o buhay. Lumapag ang barko, at ang tripulante, pinamumunuan ni Santana, ay lumabas upang simulan ang kanilang panghuhuli. Pumasok si Santana sa pasilidad kasama si Diaz, at napansin nila ang mga babala na nakasulat sa mga pader na nagsasabing iwan ang kanilang ship o harapin ang kamatayan. Hindi pinansin ng nakakakilabot na babala, nagsimula ang tripulante sa paghahanda ng kanilang mga makina upang hanapin si Ridak. Ipinakita ni Santana ang kanyang malupit na pagkatao sa pamamagitan ng pag-utos sa pinakabata nilang kasamahan, si Luna, nagisingin ng isang bilanggo mula sa ship. Nang pakawalin ang babae, sinabi ni Santana na tumakbo siya bago pa magbago ang isip nito. Ngunit habang tumatakas siya, malamig na binaril ni Santana ang babae, bumagsak ang katawan nito sa harap mismo ni Ridak na nanonood mula sa dilim. Nagpakilala si Santana kay Ridak sa pamamagitan ng isang mayabang na talumpati, nagbabantang papatayin siya. Hindi nagtagal, isa pang spaceship ang lumapag, dala ang ikalawang grupo ng mga mangangaso. Ang grupong ito, pinamumunuan ni Colonel John, ay kinabibilangan ni na Boss John Skull, at ng kanilang koponan. Pagbaba nila sa kanilang ship, malinaw na ipinahayag ni Santana na si Ridak ay dapat sa kanya. Walang bakas ng pagkabahala si John at pumayag na sila ang manguna, nangangakong manunood lamang. Ngunit malinaw na hindi magkaibigan ang dalawang grupo. Umaalab ang tensyon dahil sa kanilang magkaibang layunin, kaya't imposibleng magtulungan. Habang nagtatalo ang mga grupo, nagsimulang maghanda si Ridak para sa kanyang pag-atake. Dalawa sa tauhan ni Santana ang nagpapatrol gamit ang isang tracking machine na nakapansin ng galaw. Mabilis silang nagtungo roon, ngunit ang nakita lamang nila ay ang hyena na kasama ni Ridak. Itinaas ni Diaz ang kanyang baril at nagpaputok, muntik nang tamaan ang hayop. Sa kanyang kapalaran, hindi tumama ang bala, dahil kung may itinuro sa atin si John Wick, ito ay ang pagpatay sa alagang kasama ng isang lalaki ay isang sumpa ng kamatayan.
Habang tumitindi ang tensyon at nagsisimulang magkahati-hati ang mga alyansa, tahimik na naghihintay si Rhyddak sa dilim, handang samantalahin ang kaguluhan. Malinaw na nagsisimula pa lamang ang tunay na pangangaso. Habang nagpapatuloy ang dalawang grupo sa paghahanap kay Rhyddak, palihim na ninakaw ng hyena ang isang gamit, dahilan para masira ang kanilang tracking machine. Lalo pang lumala ang kaguluhan ng manipulahin ni Rhyddak ang frequency nito mula sa malayo, na nagdulot ng kalituhan. Napansin ni Dal ang nawawalang gamit at tinanong si Santana, na halatang kabado. Nang itanong ni John kung na-check ba ang lugar para sa mga patibong bago sila dumating, lalong hindi mapakali si Santana. Isa sa mga tauhan ni Santana ang nakakita ng isang metal na bagay sa lupa. Sa kabila ng babala na huwag itong kunin, nang ibabaw ang kanyang kuryosidad. Sa una, tila walang halaga, isang simpleng metal plate. Ngunit nang naglalakad siya, bigla niyang na-activate ang isang foothold trap. Sumigaw si Santana na huwag siyang gagalaw, ngunit gumapang pa rin ang nagpanik na lalaki at na-activate ang isa pang mas nakamamatay na bitag. Ang malagim na eksena'y nagdulot ng matinding kaba sa lahat, habang dumarating ang realisasyon, unti-unti silang pinipinsala ni Rhyddak. Determinado silang mahuli siya, kaya nagpatuloy ang dalawang grupo. Dalawa sa tauhan ni Santana ang nagkasama, ngunit habang gumagalaw sa dilim, isa sa kanila'y biglang hinihila palayo. Nagpanak ang kanyang kasama, nagpaputok ng sunod-sunod sa kawalan ngunit wala ring tinamaan. Samantala, mariing hawak ni Luna ang kanyang baril, dahil bawat anino'y tila nagbabadyang panganib. Sa kabilang panig, inutusan ni John ang kanyang mga tauhan na manatili sa loob at maging mapagmatsyag. Pagsapit ng umaga, 3 sa mga kasamahan ni Santana ang patay na. Dahil desperado sa tulong, lumapit si Santana sa grupo ni John upang magmungkahi ng alyansa. Ngunit ang palitan ay hindi naging maganda. Sinuntok siya ni Dal, malinaw na ipinakita ang kanyang pagkamuhi. Pagkatapos ng tensyosong pag-uusap, pumayag si John sa alyansa ngunit sa kanyang sariling kondisyon, siya ang mamumuno, at si Dal ang magiging pangalawang commander. Napilitang sumang-ayon si Santana, ngunit bago iyon, muling sinuntok ni Dal upang patahimikin ang kanyang mga reklamo. Naglatag si John ng tuntunin, nais niyang hulihin buhay si Rhyddak sa ngayon, ngunit matapos ang unang araw, maaari nang gawin ni Santana ang anumang gusto niya. Sa pagpapatupad ng plano, naghanda sila para sa pangangaso. Napansin ni Boss ang hyena ni Rhyddak sa paligid at iniutos kay Dal na barilin ito ng bala na may halong barium para masundan. Nabigo siya sa unang putok, ngunit tumama ang ikalawa, kaya't nasiguro nilang masusundan nila ang hayop. Sakay ng mga lumulutang na bisikleta, sinundan ni na Boss at ng kanyang grupo ang hyena papunta sa isang kuwebo. Armado at maingat, dahan-dahan silang naglakad sa dilim, hinahanap si Rhyddak. Pagdating sa dulo ng kuweba, natagpuan nila ang isang nakatagong basement. Habang sinusuri nila ang paligid, may lumitaw na tao mula sa mga anino. Akala nila si Rhyddak iyon, kaya agad silang nagpaputok. Nang matapos ang putukan, huli nang napagtanto ni Boss na ang figure ay isa sa nawawalang tauhan ni Santana, ngayon ay patay na. Bago sila muling makapag-ayos, umatake ang hyena, nagdulot ng kaguluhan, at agad na tumakas. Samantala, sa ship, naglilinis si Dal na walang kamalay-malay sa lumalaking panganib. Sinubukan siyang tawagan ni Boss, ngunit hindi nakapasok ang kanyang mga mensahe. Nang makakarinig ng kakaibang tunog, saglit na tumigil si Dal upang mag-imbestiga. Nang walang makita, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, hindi niya alam na patuloy na naglalaro ng nakamamatay na laro si Rhyddak mula sa mga anino. Tahimik na kinuha ni Rhyddak ang ilang gamit mula sa medical kit nang hindi siya napapansin. Sa kabilang banda, tinutulungan ni Luna ang isang kasamahan na may sugat sa mata. Samantala, nakapwesto si Rhyddak sa ibabaw ng ship, kalmadong inoobserbahan ang kanyang mga kaaway. Gamit ang isang maliit na salamin, sinilip niya ang hatch at ang kanilang mga kilos sa ibaba. Sa loob, binalaan ni John si Santana tungkol sa lumalaking panganib ngunit matigas ang ulo ni Santana at hindi siya pinakinggan. Tahimik na lumapit si Rhyddak mula sa likod ni Santana, handang umatake. Subalit, ang biglaang pagdating ni Dal ang hindi sinasadyang nagligtas kay Santana. Nagkaroon ng mainit na sagutan, at naging agresibo si Santana, tinatakot si Dal. Mula sa itaas ng mga bentilasyon, nakamasid si Rhyddak, handang makialam. Dumating si John at napansin ang dugo at isang misteryosong mensahe sa isang locker. Ipinaliwanag ni Dal na ang dugo ay mula kay Santana matapos niya itong bugbugin kanina.
Hindi natin nagsisantanya at iginiit na buksan ang locker kahit pabinalaan siya ng iba na maaaring bitag iyon. Tumindi ang tensyon habang binunot ang mga sandata at lahat ay nasa alerto. Pumasok si John, pinayapa ang grupo at nagbabala na huwag nilang gawin ang trabaho ni Ridak para sa kanya. Sa huli, pumayag sila at hinayaan si Santane na buksan ang locker. Sa ginhawa ng lahat, naglalaman lamang iyon ng mga pangunahing suklay. Pagkatapos, nagplano si John na harangan ang kuweba at tiyakin ang kanilang posisyon. Sa gitna ng usapan, napansin ng isang miyembro ng crew na may kakaiba, isang siwang sa kisame ang naiwan na bukas. Nang siyasatin niya, mabilis siyang natalo ni Ridak na agad siyang tinanong. Nang tanungin kung natatakot siya, umamin ang crew member. Nang mahanap siya ng iba, huli na. Nakuha na ni Ridak ang lahat ng mahahalagang gamit para sa kanilang pagtakas, iniiwan silang walang magawa. Iniutos ni John na ikandado ang pasilidad at magtatag ng perimeter. Nag-away sila ukol sa kanilang sitwasyon, ngunit wala silang nakikitang matinong opsyon. Hindi magkatugma ang kanilang mga ship para pagsamahin ang kuryente, at kung tatawag sila ng saklolo, masisira ang kanilang reputasyon. Bago pa sila makapagdesisyon, sumingit mismo si Ridak. Narinig nila ang kanyang tinig mula sa isa sa kanilang pinaslang na hunter devices, tinutokso sila habang papalapit. Humakbang si John pasulong, sinasabing siya ang haharap kay Ridak ngunit naroroon na si Ridak, lumilitaw mula sa mga anino. Nakuha niya ang buong atensyon ng lahat. Isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga sandata habang nagsasalita si Ridak. Hinarap niya si John, hinahanap ang mga sagot tungkol sa mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Samantala, inihanda ni Dol ang isang horse tranquilizer at itinutok iyon kay Ridak. Habang nagpapatuloy ang usapan, si Santana, halatang nanginginig na yung hindi na lamang alamat si Ridak kundi nakatayo mismo sa harap nila, ay kabaadong humakbang pasulong. Tumitig si Ridak sa paligid bago magbigay ng nakapangingilabot na babala, sa loob ng 24 na oras, walang gustong manatili sa planetang ito. Tumama ang bigat ng kanyang mga salita, iniwan ang grupo sa matinding katahimikan habang nauunawaan nila ang bigat ng sitwasyon. Nang magsimulang bumuhos ang ulan, tumayo si Ridak sa harap ng grupo at malinaw na ipinaabot ang kanyang hangarin. Nag-alok siya ng kasunduan, ibigay nila ng mapayapa ang isa sa kanilang mga ship, o kapag tinamaan ng ulan ang estasyon, magsisimula siyang pumatay muli. Habang lumalakad palayo si Ridak, itinaas ni Santana ang kanyang baril, ngunit agad sumugod ang tapat na hyena ni Ridak, pinigilan ang kanyang pag-atake. Habang kinakagat ng hayop si Santana, nagpaputok si Dol ng tranquilizer dart kay Ridak, 1, 2, hanggang sa ika-4. Bumagsak na si Ridak matapos ang ika-4 na tama. Sa gitna ng kaguluhan, binaril at pinatay ni Santana ang hyena, iniwang walang buhay ang kasama ni Ridak. Galit na galit si John, sinuntok niya si Santana bago niya pinalo si Ridak at kinuha ito bilang bihag. Ngayon, nakatanikala si Ridak at sumasailalim sa interogasyon. Hinihingi ni John ang kasagutan tungkol sa kanyang anak at kung nakaligtas ito sa pagbagsak 10 taon na ang nakalipas. Tahimik lang si Ridak at walang ibinibigay na sagot. Humarap siya kay Santana at binalaan ito na kapag natanggal ang kanyang mga tanikala, si Santana ang unang mamamatay, at wala pang 5 segundo gamit ang palaging dala niyang machete. Hindi nagbunga ang tensyon na palitan, kaya inilipat ni Ridak ang usapan. Inutusan niya si Dol na tumingin sa labas at ilarawan ang nakikita. Sumunod ito at sinabing umuulan. Sinabi ni Ridak na magbantay siyang mabuti at ipaalam agad kapag may napansin na kakaiba. Samantala, lalong nainis si John at sumigaw kay Ridak, hinihingi ang kasagutan tungkol sa kanyang anak. Kalma pa rin si Ridak, naghihintay ng tamang sandali. At dumating ang oras, nagsimulang maghasik ng kaguluhan ang ulan. Ipinahayag ni Ridak na tapos na ang oras. Ayaw man, pumayag si John na ibigay si Ridak kay Santana. Habang naghahanda si Santana na patayin siya, nakadetect ang kanilang kagamitan ng galaw. Nagmamadaling lumabas ang grupo para imbestigahan, habang si Santana ay nanunood mula sa screen. Sa liwanag ng mga spotlight, lumitaw mula sa lupa ang mga dambuhalang ahas, bumabangon mula sa basang lupa. Isa sa mga tauhan ni Santana ang nagpaputok sa mga nilalang, ngunit napatay ito nang sinira ng isang ahas ang metal na pader ng pasilidad. Nagkagulo habang sinusubukan ng grupo na labanan ang mga ahas, ngunit sila ay nadaig. Nahila si Boss mula sa bubong at mas marami pang ahas ang dumagsa, nagdulot ng takot at kaguluhan. Sa gitna ng pagpatay at kaguluhan, natawa si Ridak at tinukso sila.
Binalaan niya na sa loob ng 60 segundo, matatanggal ang kanyang mga tanikala, at kailangan nilang ituon ang isip sa pagtakas mula sa planeta. Nang tanungin siya kung gaano sila karami, itinuro ni Ridak na walang nakakaalam kung ilang ahas pa ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang mabigat na katotohanang iyon ang nagtulak kay John na makipagkasundo kay Ridak. Habang papalapit si John para palayain siya, sumalakay si Santana, itinutok ang machete sa kanyang lalamunan at iginiit na manatili ang tanikala. Tinangkang makialam ni Dol, ngunit sinaktan siya ni Santana at pinigilan naman ni Diaz. Nang itaas ni Santana ang machete para patayin si Ridak, sinipa ni Ridak ang machete paakyat sa bubong, dahilan para tumalsik si Santana patungo sa isang kabinet. Nang tumayo ito, bumagsak ang machete at sa isang eksaktong galaw, pinatalsik ito ni Ridak diretso sa ulo ni Santana, agad siyang napatay. Sa pagkamatay ni Santana at sa paglapit ng mga ahas, napagtanto ng grupo na kailangan nilang umasa kay Ridak upang mabuhay. At tulad ng kanyang pangako, sinipa ni Ridak ang kahon at pumasok dito, tinutupad ang kasunduan. Nagulat at bahagyang humanga ang grupo sa kanyang husay, o marahil ay natakot lang kaya't pinakawalan siya. Magkasama nilang hinanda ang sarili upang harapin ang banta ng mga ahas at nagtungo sa ship. Habang nagsisimula ang labanan, natuklaw si Vargas ng isang batang ahas. Bagamat napatay ito ni Diaz, mabilis na kumalat ang kamandag at kinitil ang buhay ni Vargas. Wala nang oras para magluksa, kaya sumakay ang grupo sa kanilang mga lumulutang na motorsiklo at nagmadali patungo sa kinaroroonan ng mga node na kailangan upang mapapagana ang sandata ng ship. Nag-improvise si Ridak gamit ang apoy mula sa kanyang bisikleta upang patumbahin ang mga ahas sa kanilang daraanan. Lalong tumindi ang tensyon nang itulak ni Diaz si John mula sa isang bundok. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Ridak sa oras. Pagdating nila sa kanilang pakay, nagsimulang mag-ukay si Ridak ng mga node habang ibinunyag ang isang mapait na katotohanan, adik sa morpina ang anak ni John, isang revelasyong lalong nagpabigat sa kanilang masalimuot na ugnayan. Samantala, sinabotahe ni Diaz ang isa sa mga bisikleta at sinubukang patayin sina Ridak at John. Subalit, gaya ng inaasahan, hindi niya kinaya si Ridak at napatay siya matapos ang mabangis na laban. Gayunman, bago siya tuluyang nalupig, nasira ni Diaz ang huling gumaganang bisikleta, dahilan upang sila'y ma-stranded sa mapanganib na lupain. Wala nang ibang pagpipilian, nagsimulang maglakad pabalik sina Ridak at John, habang nilalabanan ang mga alon ng ahas sa kanilang daraanan. Sa tindi ng mga pag-atake, labis na nasugatan si Ridak. Nang bigla siyang salakayin ng isang ahas, nagtapon si John ng bomba at winasak ang mga natitirang halimaw sa paligid. Subalit, sa halip na tulungan si Ridak, pinili ni John ang malupit na desisyon na iwanan siya. Pagbalik sa ship, hinimok ni John ang natitirang tripulante na agad lisanin ang planeta. Naiwan si Ridak, ginamit niya ang maiinit na bato mula sa pagsabog upang sunugin at isara ang kanyang mga sugat. Sa kabila ng matinding pinsala, kumilos siya, umaakyat at tumatakbo upang makatakas sa mga humahabol na ahas. Lubos na nalamangan at tila katapusan na niya, nang biglang bumagsak ang mga putok mula sa kalangitan at winasak ang mga halimaw. Bumalik si John sakay ng ship, iniligtas si Ridak sa huling sandali. Sabay silang tumakas mula sa nakamamatay na bagyo at iniwan ang planeta. Ang kanilang pamamaalam ay puno ng respeto at pag-unawa, isang hanggang sa muling pagkikita na sandali, bago sila naghiwalay ng landas. Ngayon, nagsimula na si Ridak sa kanyang paglalakbay pauwi, handang harapin ang kanyang mga demonyo at ang mga nagtaksil sa kanya. Sa huli, nakaharap niya ang lalaking may peklat sa mukha at nadiskubre ang katotohanan, hindi kailanman nagtaksil si Siberius. Ang lalaking may peklat na nagalit kay Ridak bilang isang hindi naniniwala, ang siyang nagplano ng lahat. Mabilis itong pinatay ni Ridak bilang kanyang paghihiganti bago siya umalis. Pagkatapos, tinanong ni Ridak ang isang babae tungkol sa kapalaran ni Siberius. Sagot nito ng may palaisipan, si Siberius ay buhay at patay din, sapagkat nakamit na niya ang transcendence. Sa pagbubunyag na ito, pinatatag ni Ridak ang kanyang loob para sa mga hamon na darating, handang harapin anuman ang sumunod. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.